Namili kami ng mga murang second-hand furniture sa Treasure Factory sa Japan. Hi dear, ohayo gozaimasu. Ako nga pala si Jeya, isang OFW at trainee dito sa Japan, maglilimang taon na. Nakisuyo ako sa kaibigan naming sensei na masamahan ako sa pamimili ng second-hand furniture na mura lang para magamit sa bahay. At dito niya ako dinala sa Treasure Factory sa La Park na malapit sa Haruki Station dito sa Kishiwada. Ang Treasure Factory ay katulad din ng mga sikat na second-hand shop kagaya ng Book Off or Second Street. Pero sa shop na to, mas marami yung mga second-hand furniture kumpara sa mga Book Off or Second Street. Meron din naman ditong mga damit, sapatos, or kung ano-ano pang mga gamit. Pero hindi na ako nagpunta sa mga section na yon kasi ang kailangan talaga naming bilhin ay ang mga furniture. Nabanggit ko sa nakaraan kong video, wala pa kaming tungtungan ng rice cooker. At saktong-sakto, pagpunta ko dito sa shop, may nakita akong patungan ng microwave at pwede na rin tong patungan ng mga rice cooker. Very aesthetic, tamang-tama sa kailangan ko at dito naman may nakita akong maliit na drawer. Kailangan ko rin to para paglagyan ng mga underwear at mga medyas ko. At itong isa pa, naku grabe, na-inlove din ako dito kasi nakakatuwa. Kailangan ko din to at gustong-gusto kong magkaroon ng ganito. Pangarap ko to nai-imagine ko pa lang to dati nung bago pa lang ako lumipat na gusto kong magkaroon ng desk para kunyari work from home ako, may setup akong ganito. Ang galing! At itong plastic drawer na kailangan ng kasama ko sa bahay kaya binili ko na rin. Buti na lang nagkasya sa sasakyan ni Sensei ang mga pinamili namin at tinulungan niya pa akong mag-akyat ng mga yan ha. Pang ilang beses ko na rin nakasama sa vlog ko si Sensei, lagi kasi siyang tumutulong sa mga trainee dito sa Japan. Sobrang grateful talaga ako kay Sensei kasi kahit mga ibang lahi tinutulungan niya, sabi niya happiness niya na daw yun. O diba, saktong-sakto sa 3 rice cooker at isang microwave yung nabili kong patungan, nakachamba talaga ako. Maya-maya may nag-doorbell, may dumating na package, nagtataka nga ako wala pa naman kaming in-order. Dali-dali ko na nga itong binuksan na box at eto na pala yung mga kortinang in-order ng aming company para dito sa bahay namin. 5 set pala yung in-order nila para sa 3 kwarto at para sa kusina. Libre to at wala kaming binayaran. At dahil gustong-gusto ko na rin talagang malagyan ng kortina itong aming mga bintanang mga nakahubad, hindi na ako nagantay ng kinabukasan at talaga namang ikinabit ko na ito ngayong gabi. Yung company din pala namin ang pumili ng kulay na yan. Very aesthetic, o diba team gray kami? At pagkatapos sa kusina ay yung kortina ko naman sa kwarto yung aking inasikaso. Ilang araw din akong nasilaw dun sa pansamantalang kortinang nilagay ko, kalahati lang kasi. Hay, ang ganda naman din talaga ng kortina. Pagkatapos kong magkabit ng kortina, sinimulan ko na ring iayos, i-arrange itong mga pinamili kong mga bagay-bagay. Pag naglilipat talaga ng bahay, no, parang walang kapaguran at walang katapusang pag-aayos. Hanggat hindi mo pa nakukuha yung satisfaction sa setup na gusto mong mangyari sa kwarto, parang hindi ka pa rin talaga mapakali. Ang totoo nga niyan, kahit nagtatrabaho ako sa company, iniisip ko kung ano yung mas magandang setup pa para sa kwarto ko. Sa loob kasi ng halos 5 taon kong pagiging trainee dito sa Japan, ngayon lang talaga ako makakaranas na solo ako sa kwarto. Kaya naman, itutodo ko na talaga to. Maya-maya pa, itong higaan ko naman yung aking inatupag. Medyo nasasaktan kasi ako dito sa mga maliliit na bakal, kaya naisipan kong gawa ng paraan. Pinagtagpi-tagpi ko yung mga karton na pinaglagyan ng mga pinamili ko ng nakaraan at inilagay ko sa ibabaw ng katre bago ko patungan ng foam. Manipis lang kasi tong foam na ginagamit ko dito. Hindi na kami binilhan ng company ng bagong foam kasi yung mga dati naming ginagamit sa dormitory, yun na yung pinadala sa amin dito. Sa Temo ko nga pala nabili tong bed frame ko at eto na nga ang bago kong setup. Nailagay ko na rin yung mga toys ko at favorite na Winnie the Pooh. Nailagay ko na rin yung mga picture frame sa headboard. Huy, grabe! Na-imagine ko lang to nung mga nakaraang araw. Buti na lang talaga nakachamba ako sa Treasure Factory. Nung time nga na binivideo ko to, nako emotional talaga ako kasi hindi ko ma-imagine. Darating pala talaga yung time na, eto, mag-isa na ako sa kwarto. Pwede na akong magbihis ng bara-bara anytime. At pwede na akong tumambling-tumbling sa higaan na hindi iniisip kung may magigising ba sa taas ko. Uy, sa sobrang busy ko, 12:50 na ng gabi, ngayon pa lang ako kakain ng dinner. Grabe naman yorn, hindi ko na namalayan yung oras. Midnight na pala. Ako kasi yung tipo ng tao na kapag may mga gusto pa akong ayusin, hindi talaga ako napapakali hanggat hindi ko natatapos. At dahil sobrang busy ko today, deserve ko siguro ng tsuhay. Cheers para sa mga strong, independent woman. So ayun, pagkatapos kong mag-dinner ay nag-half bath naman ako para naman makatulog tayo ng maayos. At ayun na nga, meron pa pala akong isang gagawin bago ako matulog, ang magtupi ng aking mga nilabhan. Hayun, natapos din yung buong araw ng rest day. Ito yung rest day daw pero sobrang pagod. Pero okay lang, worth it naman. Salamat sa Lord. O paano dear, kung nakarating ka dito o yasumi nasay, sa susunod ulit na video, salamat sa panonood.